Na? Verse 21, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. So makikita po natin dito, no? May purpose. Ang dami nang nangyari. World War III, meron pa rin natirang two-third na tao. Bakit kaya may natira? Gusto pa rin ng Diyos na merong maligtas. Itong two-third na natitira na to, ang dami nang nawasak. Ang sabi ng Diyos, lapit ka na sa akin. Pero sinasabi na ng Bible kung ano ang magiging reaksyon nila. Hindi sila magsisisi. Hindi pa rin sila tatalikod. Pero ikaw na nakakarinig ng mensahe nito, kung ikaw man ay maiwan, magsisi ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag naiwan ka, magsisi ka. No? So, kailangan nating maging matalino. At ang ikapitong trompeta, this will escort us to the end. So, basahin natin Matthew 24, 29 to 31. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim daw ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis daw ang lahat ng bansa. So, kasama ang Pilipinas. Ang sabi, lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao, si Jesus Christ, na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ito yung mga tao na hindi naniwala na totoong babalik si Kristo. Verse 31, ang sabi rito, ito na yung pampito, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Pansinin niyo bakit malakas? Kasi ang daming bingi. No? Ang daming matigas ang loob. Kaya yung mga bingi, yung mga matitigas ang ulo, na ayaw magbago, sobrang pinalakas na yung tunog ng trompeta. Sa udyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig. At titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So palakpakan natin ang Diyos. Tiyakin mo ngayong umaga na kasama ka sa susunduin ng Diyos. Praise the Lord. No? So, kaya ang sabi doon sa 1 Thessalonians 4:16, yung po sinabi ni Mateo, pero tingnan nyo, di ba dapat sa Bible meron pang witness, meron pang saksi. So, ano naman ang sabi ni Pablo? 1 Thessalonians 4:16. Ang sabi rito, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng archangel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. So, pansinin ninyo, kanina, dun sa una hanggang 6 na trompeta, ang anghel ang humihipan, di ba? Pero dito, pansinin ninyo, trompeta na ng ano? Diyos ang ginamit. So, yung mga natutulog, sigurado magigising sa lakas ng tunog ng trompeta. No? Ang sabi rito, malakas na tunog ng trompeta, hindi trompeta ni Papa, kundi trompeta ng Diyos. Sipin nyo, meron palang trompeta ang Diyos? Men? So ngayon, ano ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat mong gawin para ikaw ay maligtas? No? Magsisi. So, yung pong 5 at 6 na trumpeta, ito po ay patikim. Patikim na ganito na mas masahol pa rito ang dadanasin mo sa impyerno. So, yung 5th trumpet and 6th trumpet, na yung mga demonyong lalabas, kumbaga, lumabas na yung... Sipin nyo, dun sa panlima, lumabas yung mga demonyo, pumunta sa lupa, para kagatin yung mga tao. At kung hindi ka pa rin titino, ang demonyo, sama-sama na kayo doon sa ilalim ng lupa. Babalik siya doon, pero kasama ka na. Pag hindi ka pa rin natulig doon sa panlimang trompeta. No? So, ang Panginoong Yesus ay hindi po nagkulang.
Kaya tayo na mga mananampalataya, mga totoong nananalig kay Kristo, ang sabi ng Panginoon sa John 14:1-3, ang sabi rito, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, have faith in God, have faith also in me, in my word. Amen. Totoong mangyayari lahat ang nakasulat dito. Praise God. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid na kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Isipin mo naman pag naniwala ka kay Kristo, meron tayong mansyon sa langit. Pero yung ayaw kay Kristo, may mansyon din. Sa ilalim naman ng lupa. Kaya lang walang aircon doon. Puro apoy eh. May heater. No? Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik. So talagang may rapture, talagang may sunduan. Kaya nga sa prosesyon may sunduan. No? Ang sabi rito, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So sa langit tayo dadalhin ng Diyos. So, hindi lugi kung ikaw man ay nagbibigay ng panahon sa Diyos. Amen? John 16:33, ang sabi ng Panginoon, I have told you these things. Sinabi ko na sa inyo, nakasulat na 2,000 years ago. Ito yung sinasabi niya, no? So that in me, sabi ni Jesus, in me, you may have peace. So makikita natin, kung gusto mo ng kapayapaan, sabi ni Jesus, in me. Sa akin lang, sabi niya. Di ba ma? Kay Jesus mo lang matatagpuan ng kapayapaan. Pero sabi niya, in this world, you have trouble. You have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Na meaning, kung ikaw ay nakay Kristo, meron kang kapayapaan, hindi ka matatakot, matutuwa ka pa nga na nangyayari lahat ng bagay na yan. Bakit? Malapit na tayong sunduin. Ang matatakot lang yung hindi pa tumitino. Yung ayaw pang bitawan ang mga bisyo. Yun lang po yung matatakot at hindi masaya. And kaya sabi rito, but take heart, I have overcome the world. Kung sasabihin mo, si Jesus yan talagang nagtagumpay yan sa sanlibutan. Ako, paano, tao lang naman ako. Hindi. Ang sabi ng 1 John 5:5, sino magtatagumpay laban sa sanlibutan ito? Ang sabi, ang sino man sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. So, naniniwala ka ba na si Jesus ay anak ng Diyos? So, magtatagumpay ka sa lahat ng mga trumpetang ito. Hallelujah! Si Jesus lang ang kailangan natin. Wala nang iba. No? Kaya sabi dun sa John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another counselor, another advocate, another helper to help us, to be with us forever. So, paano hindi tayo magtatagumpay? Sabi ng Panginoong Jesus, pag ako'y tinanggap nyo bilang Lord and Savior, dadalangin ako sa Ama, at ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Siya kasi ang tutulong sa atin para tayo'y magtagumpay sa lahat ng mga kapighatian dito sa mundo. Sa lahat ng problema dinadanas mo, ang banal na Espiritu ang kailangan mo. Kaya sabi dito sa 1 John 2:27, ano ang sabi ngayon ni Holy Spirit na nasa iyo, na binigay ni Jesus? All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to you, my blessed
take me now. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Oh, I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all.